Nako, mga sangkay, may balita tayo na problemado daw ngayon yung kampo ni VP Sara. So ano kaya ang nangyari? Okay guys, pag-usapan po natin ito mga sangkay kasi nga po may malaking problema daw ngayon yung kampo ni Vice President Sara Duterte. No? At kung ano yan, malalaman nyo po ngayon. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan, nakakapag-subscribe, no? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, so, ayun na nga po yung ganap. Mayroon pong chismis. Actually, hindi naman to chismis, mga sanggay, kasi binalita po talaga to. Pero nagbigay ng malaking impormasyon nakaraang araw itong si Ramon Tulfo. Na ayon po sa kanya, ayan, problemado daw po ngayon ang kampo ni VP Sara sa paghahanap ng pondo. Ayon daw sa nakalap na impormasyon ni Ramon Tulfo, nagsara ng gripo ang ilang negosyanteng supporters ng DDS dahil sa mga isyu na hindi masagot ni VP Sara na nagpapabigat sa impeachment case neto. So marami daw pong mga supporters, mga sponsor, ito po yung sumasagot mga sanggay sa mga gastusin sa eleksyon o ano paman. Sila po yun. Kaya nga lang, ang bad news, umaatras na daw po ito mga ito. Dahil sa mga issue ni VP Sara na hindi daw po masagot sa impeachment case. So sa madaling sabi, naninilikado po ang ating vice presidente dito. Kasi mismo yung kanyang mga donor, mga sangkay pagdating po sa kandidatura niya o sa kanyang political career, umaatras na. Ayaw na po, mga sangkay, makibahagi. Ayan po, nagsara daw po ang gripo. Nasa wait, okay. Ito naman yung good news, no? May konting good news. Pero ayon po dito, good news sa parang bad news din. Nasa wait and see daw ang mga nagpe-finance sa magiging takbo ng kaso ni PRRD. Ayun lang, mga sangkay. Lalo na dito nakalagay, didesisyonan pa lang, pero nagdesisyon na. At lalo pong bad news po ito mga sanggay, kasi yung ICC, yung kanilang desisyon, may jurisdiction po talaga sila kay PRRD. Mayroon po silang, kumbaga, hindi po sila yung tipong nanghablot ng kung sino man na wala po silang ganap doon. Kundi itong mga ito ay mayroon po talaga silang otoridad. Ayon po sa kanilang desisyon, no? Mayroon silang jurisdiction na damputin si former President Rodrigo Duterte. Hindi rin masaya ang mga mayayaman, ayon po dito. Hindi rin masaya ang mga mayayamang supporters sa ideya na gawing spare tire si Davao City Mayor Baste Duterte sakaling madiskaril si VP Sara. So yun kasi ang mga sangkay, yun po yung kumbaga ilulusot nila kasi since delikado si VP Sara, nakita nyo mga sangkay nakaraan. Nagkaroon po ng pagbabago ng leadership sa kanilang kampo at naging presidente nga po itong si Baste Duterte. At mukhang yun po ang pagbibuild up nila just in case kasi mukhang tagilid po talaga si VP Sara ngayon. No? Tagilid po sila. Kasi sa impeachment hearing na ginagawa ngayon sa Kamara, ang dami pong lumalabas na ebidensya. Lalong-lalo na po yung pera na nakita sa kanilang mga bank account. Sobrang nakakaano to, mga sangkay, nakakalula. Sinabi rin ng Tweety Bird
ni Ramon Tulfo na mas lalong tumindi ang galit ng mga DDS sa administrasyon dahil sa pagpapasara sa kanilang number one source of fund, ang Pogo. Ayun lang. Ito yung malaki pala nilang problema ngayon. Kasi ang kanilang source of fund, ang Pogo, wala na. Sarado ng mga sangkay. So, paano na? Wala nang gripo. Yung gripo naka-close na po yung daluyan ng tubig. Problema rin ng kampo ni VP Sara ang mga nag-aaway-away na grupo sa hanay ng mga DDS dahil sa kanilang mga bit-bit na politiko. Ayan. Ito yung problema nila. Dali, matagal na po itong nangyayari, mga sangkay. May mga kakampi ni Bongo, may kay Hanilet, may kay VP Sara, tapos may isa pang babae, mga sangkay. Chicks daw po yun ni FPRRD. So, yan po yung kinakaharap na problema ngayon ng kampo ni VP Duterte. Ngayon nga, naninilikado, di ba? Yung nilabas po ni Trillanes, nakakaano yun. Sobrang nakakagulat. Ito yun, mga sangkay. Yung nilabas po ng... Ito sabi pa nga po niya dito, don't believe Trillanes because he could be biased. But the Anti-Money Laundering Council's report of money passing through the hands of the Duterte family cannot be refuted. Kasi kinumpirma ng AMLAC na totoo yung sinasabi ni Trillanes. Ito yun, mga sanggay. Ayan po yung mga numero na nagtutugma di umano yung amount na nakita, mga sangkay, sa record ng bank account nila VP Sara. Ito pa ang sabi, mga sangkay, ni Ramon Tulfo. Why did I want to bang my head against the wall? Because nabudol ako. Ako yung nag-udyok kay Digong na tumakbo pagka-presidente upang malutas ang problema natin. Ayun lang. At nabudol din kayo dahil binoto nyo siya. So, ito na yun. Hindi ako naniniwala noon sa mga balita na tumatanggap ng perang galing sa masama daw si Digong. Ayan. Kayo na bahala humusga dyan, mga sangkay. Gawa-gawa lang ng kanyang mga kalaban. Sabi ko pa, paano nangyari yun samantalang galit na galit siya, kuno, sa mga gumagamit ng pinagbabawal na pulburon at mga tulak. Sabi daw niya sa sarili niya. But here you are, the smoking gun from AMLAC or AMLC. Biruin nyo, nasa daw po, mga sangkay? 6.7 billion. So, ngayon, may malaking problema talaga yung kampo ni VP Sara. Dahil nagsasara na ang gripo. Yung mga negosyante ayaw pong, nasa wait and see sila. Ngayon, napagdesisyonan pa ng ICC na may jurisdiction sila, lalo pong gumuho yung kampo nila VP Sara. Ano po ang inyong opinion tungkol dyan? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po isang Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Ngayon din, kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.